Alam niyo mga ka-TH, sa mundo ng paghahanap ng deposito, napakaraming kwento at teorya ang umiikot. Pero may isang partikular na paksa na palaging nagiging mainit na usapan sa mga huntings at kwentuhan. Marami ang naniniwala na ang mga taong may third eye ay hindi lang basta nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa o elemento, kundi kaya rin nilang ituro ang eksaktong lokasyon kung saan nakabaon ang ginto o ang tinatawag nating kayamanan ni Yamashita. Pero bilang isang treasure hunter na matagal nang nag-a-analyze ng mga marka at kasaysayan, kailangan nating harapin ang katotohanan. Gaano ba ito katotoo? Isang malaking swerte ba ang magsama ng taong may third eye sa inyong team? O isa lamang itong delikadong laro na pwedeng mag-aksaya ng inyong oras o pagod? Sa video na ito, pag-uusapan natin ng malalim ang katotohanan sa likod ng kakayahang ito. Direkta nating susuriin kung may basehan nga ba ito o kung dapat ba tayong umasa sa ganitong pamamaraan. Ano nga ba ang koneksyon ng third eye sa treasure hunting? Para maunawaan natin ito ng gusto, kailangan muna nating tingnan kung saan nanggagaling ang ideya na ang spiritual vision ay may koneksyon sa material wealth o sa mga pisikal na bagay na nakabaon sa ilalim ng lupa. Bilang mga treasure hunter, alam natin na ang bawat deposito na iniwan ng mga sundalong Hapon ay hindi basta-basta ibinaon lamang. Ayon sa mga kwento at sa sarili nating pagbasa sa mga nakaraang operasyon, ang pagbabaon ng mga sundalong Hapon ay madalas na may kasamang matitinding trahedya. Dito pumapasok ang paniniwala na ang mga bantay ng deposito, mga elemento man tulad ng inkanto o mga espiritu ng mga sundalong Hapon na nasawi sa lokasyon ay naghahanap ng paraan para makipag-usap. At sinasabing ang mga taong may third eye ang tanging nakakasagap ng kanilang mga mensahe. May mga teorya rin na ang mismong ginto, lalo na kung marami at dambuhala ang volume, ay naglalabas ng isang uri ng aura o kakaibang enerhiya na hindi nakikita ng normal na mata ng tao. Ang enerhiyang ito ay parang isang liwanag o vibrations na tanging ang third eye lang ang nakakaramdam o nakakakita. Kaya naman kapag may isang lugar na may matinding kwento ng multo o paranormal activity, ang unang pumapasok sa isip ng maraming treasure hunters ay baka may nakatagong deposito rito na binabantayan ng mga espiritu. Ngayon, pag-usapan naman natin ang eksaktong pagtuturo kung posible nga ba talaga. Marami tayong naririnig na mga urban legend at kwento sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas kung saan may mga psychic o seer na bigla na lang nagturo ng isang partikular na puno, sapa o ilalim ng lumang bahay. At nang hukayin, may nakuha ngang pabaon o maliit na bahagi ng kayamanan ni Yamashita. Ang mga kwentong ito ang nagbibigay ng pag-asa sa marami nating kasamahan. Pero bilang isang treasure hunter, kailangan nating ilatag ang reality check. Una, may tinatawag tayong distortion of vision. Madalas ang nakikita sa espiritual na aspeto ay hindi laging eksaktong tumutugma sa pisikal na mundo. Halimbawa, maaring makakita ang isang may third eye ng isang malaking banga ng ginto sa isang sulok. Pero sa pisikal na realidad, ang nakikita pala niya ay ang enerhiya o anino lang nito na nag-reflect mula sa totoong lokasyon
na ilang metro pa ang layo. Pwedeng magbago ang forma, lalim at posisyon ng deposito sa paningin ng isang psychic dahil ang spiritual na dimension ay walang permanenteng sukat tulad ng metro o pihi. Pangalawa, nariyan ang kwento ng mga guardians. Ito yung mga tagapangalaga. Sa sarili kong pag-aaral at pakikinig sa mga karanasan ng iba, may mga pagkakataon na ang deposito ay tila inililipat ng mga espiritu kapag naramdaman nilang hindi pa handa ang mga naghuhukay o kaya naman ay masama at sakim ang intensyon ng grupo. Kaya kahit pa itinuro ng third eye ang eksaktong pwesto, pagdating ng hukayan ay bigla itong naglalaho o nagiging bato. Ito ay dahil ang espiritual na gabay ay hindi gumagana tulad ng isang mechanical na kagamitan. Ito ay may sariling kalooban at kondisyon. Ngayon, sa halip na umasa tayo ng buong buo sa paranormal, napakahalagang balikan natin ang mga pisikal na ebidensya na iniwan mismo sa site. Ang mga sundalong Hapon ay gumamit ng mga konkretong marka upang balikan ang kanilang mga itinagong deposito. Ito ang mga bagay na maaari nating makita at ma-analyze gamit ang lohika at sariling pagbasa. Mga marka sa bato at puno. Ang mga ukit tulad ng tatsulok, cross o mga letrang may kakaibang forma ay hindi basta-basta coincidence. Ang mga ito ay sadyang ginawa para magsilbing gabay sa direksyon, lalim at layo ng deposito mula sa marka. Minsan, ang mga sundalong Hapon ay nag-iiwan ng mga artipisyal na bunton ng lupa o mga batong may kakaibang pagkakaayos na hindi natural sa kapaligiran. Ang pagbasa sa mga markang ito ang pinakamainam na paraan para mapatunayan kung may laman ba talaga ang isang site. Kapag ang isang may third eye ay nagsabing may nakikita siyang enerhiya, palaging i-verify ito sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pisikal na marka sa paligid. Kung walang anumang marka ng mga sundalong Hapon ang makikita, malaki ang tsansa na ang nakikita ng third eye ay purong ligaw na espiritu lamang at walang kinalaman sa anumang deposito. Bilang mga treasure hunter, kailangan nating maging matalino dahil ang industriyang ito ay puno rin ng mga manloloko. Meron tayong mga pangunahing red flags na dapat nating bantayan kapag may lumapit sa atin na nagpapakilalang may third eye. Una, ang scam ng pang-alay o gasoline money. Maraming mapagsamantala ang magsasabing nakikita ko ang kayamanan ni Yamashita sa ilalim ng lupa ninyo. Pero kailangan muna natin ng itim na manok, gatas ng kambing o espesyal na langis para sa alay. O kaya ay hihingi agad ng pera para sa gas at gastusin bago pa man simulan ang pag-verify. Kung talagang nakikita nila ang deposito, bakit hindi sila ang mag-invest ng sarili nilang resources? Mag-isip-isip kayo mga ka-TH. Pangalawa ay ang tinatawag na spiritual toll o kapalit. Sa mga lumang tradisyon, ang paggamit ng spiritual na kakayahan para sa material na pakinabang ay palaging may kaakibat na kapalit o curse. Sinasabing ang perang nakukuha sa pamamagitan ng sapilitang pagpapasunod sa mga espiritu ay madaling mawala o kaya naman ay nagdadala ng kamalasan o karamdaman sa pamilya ng nakakuha. At ang pangatlo
ay ang safety first sa actual hunting. Tandaan natin na ang paghahanap ng deposito ay isang seryoso at mapanganib na gawain. Walang third eye ang makakapagsabi sa iyo kung kailan guguho ang lupa o kung kailan bibigay ang tunnel na iyong hinuhukay. Ang kaligtasan ng buhay ng bawat miyembro ng inyong team ay nakasalalay sa tamang pag-iingat, pagpapatibay ng istruktura at pagsunod sa mga legal na proseso ng ating pamahalaan. At sa pangkalahatan, mga ka-TH, kaya nga ba talaga ng third eye na makahanap ng nakabaong deposito? Ang sagot ko ay maaaring may iilang tao na biniyayaan ng totoong sensitibong pakiramdam sa mga kakaibang enerhiya sa ilalim ng lupa. Maaari silang magsilbing karagdagang sinyales o confirmation. Ngunit sa huli, ang tagumpay sa pagtuklas ng kayamanan ni Yamashita ay hindi pwedeng iasa lamang sa mga pangitain sa sinasabi ng third eye. Ang tunay na sikreto ay ang kombinasyon ng malalim at tamang pananaliksik sa kasaysayan ng inyong lokasyon. Ang matyagang pag-analyze sa mga pisikal na marka na iniwan ng mga sundalong Hapon at higit sa lahat ang pagkakaroon ng integridad at malinis na intensyon ng buong grupo. Huwag nating hayaan na ang ating pananabik ay maging dahilan para tayo ay maloko o mapahamak. Kayo mga ka-TH, naniniwala ba kayo na sapat na ang third eye para makatuklas ng deposito at yumaman? O may sarili ba kayong karanasan kung saan nakatulong o nakasira ang pagsasama ng psychic sa inyong hunting? I-comment ang inyong mga karanasan, opinyon o reaksyon sa ibaba para mapag-usapan natin yan sa susunod nating video. At dito na nagtatapos ang video na ito, mga ka-TH. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.